ang mga DDS, mag-iiyakan na naman po, mga kababayan. Isa po sa nakikita ko na dahilan kung bakit bumagsak ang rating, no, ng ating Vice Presidente sa kadahilanan na nga din po, mga boss chief amo sir, nung mga hindi maipaliwanag na mga confidential funds at yung mga labis-labis na paghingi ng pondo sa ating bayan, mga bossing. Biruin mo, 2 billion ang hinihingi. Pero ang kwentada lang po ng Senado at ng Kongreso dapat 733 million lang. Para saan kaya yung 1.3 billion? Although meron silang sinabi doon na mga paggagamitan, pero meron na din pong mga ahensya na gagawa ng trabaho na yun, mga bossing. Di ba? Ma'am Lynn Hirakawa at Leif Morgan at Just Vincent, Rebiton, o sino pa? Josepa Oliva, Eseng Mariano, o Ma'am Chris Rose, Opel Christian Bong. Banat! Lumagapak ang trust rating ni VP Sara Duterte sa fourth quarter survey ng Okta Research Group. Ayan ha, mga bossing, ito po yung mga lehitimo o legit na mga nagpapa-survey. Hindi ho kagaya nung survey yan po ng Kibuloy Group, no? Yung mga survey nila Kibuloy, yung mga survey ni Kibuloy, mga bossing, number 1 si Kibuloy. Kung hindi man number 1 si Kibuloy, number 3. Number 1 si Bongo. Maniniwala ka ba dun? Number 1 doon sa survey nila si Kibuloy. Pangalawa si Philip Salvador. May saltik na lang din ho ang maniniwala sa mga ganong survey, mga kababayan. Ito yung mga totoo. Ito yung mga talagang dapat kong pinapaniwalaan. Dahil po, kayo na din ang magsasabi, dahil nga doon sa mga hindi maipaliwanag. Di ba, La Itera, sabi, akalain mo. No? Ayan sila Itera, akalain mo. Di ba, mga bossing, merong kang pagkukuhanan ng bakit kaya bumaba at bakit kaya nila nasabi na lumalagapak o dumadaos-dos ang rating ng Vice Presidente. Dahil nga dyan po sa mga nakikita natin na hindi nila masagot-sagot at dinadaan po sa artihan. Dinadaan po sa sumakit ang puso ko. Masakit ang puso ko, hindi na po ako makasagot doon sa inyong mga katanungan dyan sa good government, no? Sa Kongreso. Hindi naman ho dapat ganun no? Para maisalba nila, mga kababayan, yung rating ng ating Vice Presidente, napakadali lang po. Sagutin nila yung sinasabi nilang alam nila. Sagutin nila yung sinasabi nilang katotohanan. Sagutin nila lahat yun, mga bossing. At kapag ka napaniwala nila ang taong bayan at naintindihan yung kanilang pagpapaliwanag, ay naku, bakit hindi ibabalik ang tiwala sa kanila? Di ho ba? Pero kung ganyan ho, naghahanap tayo ng kasagutan doon sa mga katanungan, no? Na alam naman natin na tumutugma doon sa mga pangyayari. Dahil nasasagot naman po nila, alam naman po nila yung mga nangyayaring yun Kaya lang, kapag kayong sagot po na maliligwak na yung kanilang mga bossing, bigla na pong sumasakit ang dibdib ng mga staff ng OVP. Isa po yan sa nakikita ko na dahilan kung bakit ang ratings po ng Vice Presidente ay pababa. Mula 59% noong third quarter, nasa 49% na lang ang tiwala sa pangalawang Pangulo. Ikaw ba? Tuloy-tuloy ang pagtitiwala mo. Taytigas, ikaw ba? Tuloy-tuloy ang pagtitiwala mo kapag ka nakikita mo may katanungan sa kanila at yung dapat nilang sagutin isa ka doon sa dapat nakakaalam dahil ikaw ay nagbabayad ng buwis. Tapos maririnig mo, ayaw sagutin, hindi makikipag-cooperate. Nasaan yung sinasabi nila na transparency? Parang wala naman ho. Di ba? Tuloy. Ang kanyang performance rating bumaba rin sa 48% mula 52%. Biruin mo, Ilan yon kanina?
ilang percent yung bumaba? 9% noong third quarter research group. Mula 59% noong third quarter, nasa 49% na lang ang tiwala sa pangalawang Pangulo. 10%, tama ba pagkakarinig? Okta Research Group. Mula 59% noong third quarter, nasa 49% na lang ang tiwala sa pangalawang Pangulo. O yung tiwala. 10% ang ibinabaho, mga kababayan. Tapos sasabihin ng mga DDS, si Roger Pilar, lumalakas kami, no? Konti na lang ang panahon ni Bongbong Marcos at mawawala na yan sa pagiging presidente ng Pilipinas. Parang salungat ho yung sinasabi ng mga DDS doon po sa mga nababalitaan po natin at nakikita natin. Ano? Ang kanyang performance rating bumaba rin sa 48% mula 52%. Ayon po sa Okta, ito ang unang beses na bumaba sa tinatawag na majority threshold ang mga numero ni Duterte. Ayan na, ang mga numero ni Duterte. Uy, sabihin nyo naman, Vice Presidente, baka magalit naman yung yung mga DDS niyan. Ano sabi? Ito ang unang pagkakataon daw. Ayon po sa Okta, ito ang unang beses na bumaba sa tinatawag na majority threshold ang mga numero ni Duterte. Ito rin daw ang pinakamababang rating ng vice mula December 2023. Bahagya Kung sinasagot nila ho yan, mga kababayan, kung sinasagot ho nila yan, mga kababayan, nako, patuloy lang po doon yun. Kung tama yung magiging sagot nila. Kung maipapaliwanag nila ng maayos. Di ho ba? Biruin nyo, anong taon pa lang ho ngayon? 2025, mga bossing. Yung pahayag ng Vice Presidente na pagtakbo sa pagka-presidente sa 2028, naku, baka madami pang makita at baka madami pang imbestigahan, no? Sa Vice Presidente. Di ho ba, mga kababayan? Ang bumaba naman ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa 65% mula 69% noong third quarter. Bumaba din ang Pangulo ng 4% naman, no? Third quarter Ulit. mula 69% noong third quarter. Ang performance rating ni BBM bumaba rin sa 64% mula sa dating 66%. 4%. Siguro yung yun, 4% ba? 69 to 64. 5%. Siguro yung mga yung mga nandun sa rally, yung iba doon. Ayun ako. Siguro pansamantala na medyo na-boodles, no? Babalik din ho yan pagka na-realize nila, mga kababayan. Anyway, dakuin ho natin yung pangalawang topic natin.